Naglalakad sila ng kanyang barkada nang biglang bumigat ang kanyang likuran. Nakaramdam siya ng takot at panlalamig. At nang lingunin siya ng kanyang barkada, laking gulat nila. Ang tiyanak daw ay nakapasan kay Mark. Mark, tara na yung likod mo! Mga sanggol na parang mga halimaw ang itsura. Hindi nakikita ng pangkaraniwang mga mata, pero tuloy ang paghasik ng lagim. Sila ang mga tinatawag at pinaniniwala ang mga tiyanak. Nananakit at gumagambala daw sa ilang mga residente sa isang bayan sa Marinduque. Lokal man o dayuhan, hindi pinapalagpas ng kanilang bagsik. Bakit nga ba hindi daw matahimik ang pinaniniwala ang mga tiyanak na ito? Huwag kayong lalabas pagkagat ng dilim dahil nakaabang na daw ang attack ng mga tiyanak. Nung gabing yun, sobrang bigat ng pakiramdam ko. Tapos lumalaki yung aking ulo. Tapos sobrang lamig ng pakiramdam ko. Shhh! Parang ngayon, andyan siya. Ito ang Sitio Buyabod sa bayan ng Mogpog, Marinduque. Maaliwalas at mapayapa sa unang tingin. Binabalot naman ng hiwaga at misteryo pagkagat ng dilim. Dito pinaniniwalaang nagpapakita at umaatake daw ang mga tiyanak. Siya si Joel Largado, 35 years old. Sinasabing ang mga peklat na ito sa kanyang paa at binti ay gawa ng tiyanak. Sumakay ako sa motor tapos dumiretso ko. Hindi ko na alam na ano ko na lang na nasa kanal na ako para kumpin. Pinagpakitaan din ng umano'y tiyanak ang kapatid ni Joel na si Herbert, kagawad sa Sitio Buyabod. Nakita ko po yung bata na yun. Nagimik po ako ng nining kasi baka po babae. Ay hindi po rin naggimik. Natakot ako, nilampasan ko. Nung paglampas ko po, bigla akong lumingon. Nakita ko po yung niya, nakakatakot ang itsura. Kaya ako po yung natakot, natakbong-takbo po ako pa uwi. At sa sumunod na gabi, muli itong nagpakita kay Herbert. Sa takot, nasipa daw niya ang tiyan ng tiyanak. Dahilan para mamaga ang kanyang buong kanang binti. Pinatingnan ko po yung paa ko dahil nagmagangani po at masakit. Ay ang po sa akin nung albularyo, pumunta raw po ako doon sa pinangyarihan nung nasipa ko at humingi daw po ako ng sorry o pasensya. Mga 3 days po pagkano, bigla na pong humupa na po yung niya, na wala naman po akong nainom ng gamot. Ang anak naman ni Herbert na si Mark, 23 years old, sinampahan naman daw sa likod ng tiyanak. Ibilisan na natin, Mark. Naglalakad sila ng kanyang barkada nang biglang bumigat ang kanyang likuran. Nakaramdam siya ng takot at panlalamig. At nang lingunin siya ng kanyang barkada, laking gulat nila. Ang tiyanak daw ay nakapasan kay Mark. Mark, tara na yung likod mo! Ako sa sobrang takot ko kahit na sobrang bigat ng nararamdaman ko. Nakisabay ako sa takbo nila. Talagang halos madapa kami hanggang makarating kami sa kalsada sa may liwanag. Maging sa panaginip, hindi daw siya tinantanan ng tiyanak. Hindi lang ang pamilya Largado ang ginagambala ng mga tiyanak. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado,
dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bolero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested. Skin Pro. Sabi nga ni ang Marinduqueño daw po ay sabuyin. Ibig sabihin, pag sinabi sabuyin, yung pong paglakad mo sa isang lugar na ikaw po ay nasa sabuyan ng mga maligno, tumataas po yung iyong mga balahibo dito sa ganito. So, mga ilang beses ko po siyang nararamdaman. Para malaman ang kwento sa likod ng pagpapakita at pag-atake ng mga tiyanak sa lugar, pinuntahan ng aming team ang sitio Buyabod. Dito namin nakilala si Nanay Remedios, 82 years old at isa sa mga pinakamatanda sa lugar. Bata ni sugat sa ganito. Tapos itong liig, bakasan ko. Sa madalit sabi, yung bata na nilibing na ron. Yun ang alam namin na yung mga inapatay ng bata, yun ang nabaon nila. Kwento ni Nanay Remedios, usap-usapan daw sa sityo noon ang nangyari sa mag-inang sina ng Ichay at anak na si Esang. Hindi raw gusto ni Nanang Ichay na magkaanak si Esang. Kaya pilit na ipinalaglag ni Nanang Echay ang ipinagbubuntis ni Esang. Hindi lang isa, kundi 3 beses niya raw itong ginawa sa sariling anak. At itinatapon lang ni Nanang Ichay sa isang lugar sa sityo ang mga nalaglag na anak ni Esang. Sa lugar mismo na ito, madalas daw lumalabas ang tiyanak. Ano po ang mga palatandaan? Ano ba ang senyales, ebidensya para sa mga nakakaalam na tiyanak talaga ito? Sa paghihimay ko ng mga reaksyon ng mga tao, yung pagkalabit sa paa, pagkalabit sa binti, at saka yung pagkubabaw sa likod, o yung pagsasayaw na hindi naman mawari, hindi naman talaga nagsasayaw, ang lumalabas talaga na ito ay mga tiyanak. May pinipili bang mga lugar ang tiyanak? Hindi naman pinipili kung saan ba sila napagawin, napapunta doon. Halimbawa, isang morgue na may mga pinatay na mga bata or yung isang pagpapaon ng mga treasure na nilagay doon ng mga batang bagong panganak. Ipinakita rin ng team kay Tony ang aktwal na video kung saan ang isang kasama namin sa sitio Bayudbud ay umano'y pinaglaruan at itinulak ng tiyanak. Ay, nangyari kay Jun? Ba't may tumulak sa akin? Sa pag-aaral ko, nakita ko yung 3 tiyanak. Yung isa, pinatid siya sa paa, sa bandang kaliwa. Tapos yung isa naman, pinubabaw siya sa likod, parang binatukan o sinapak siya. Tapos yung isa naman, tinulak siya sa balikan. Nakita po namin parang nandig po yung balaybo namin kasi parang meron po talaga ditong ganun, may nagpapakita po na mga kung ano-anong elemento. Ayon sa simbahang Katolika, iba ang pananaw nila sa mga tiyanak. Ayon sa pananaw ng ating pananampalataya, ang mga batang namatay, kahit sa sinapupunan pa lamang, ay nasa pangalaga ng Diyos. So kung sila nasa pangalaga ng Diyos, ay wala sa kanila yung manakit o kaya manakot ng tao. May katotohanan man o produkto lang ng ating imahinasyon, ang mga tiyanak makatutulong pa rin ang taimtim na pagdarasal para sa ikatatahimik ng mga kaluluwang ligaw at iba pang nilalang na gustong mamalagi sa mundong ibabaw. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup.
paano tatanggalin ang makeup. Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namomroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!